speaking of talent na rin naman, pag-uusapan natin ngayong umaga, i-align natin yung talento sa musika, kung paano nga ba tayo makakatulong sa lahat ng mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. So very timely, no? Especially this Christmas, yung makakasama natin ngayon ay mula pa mismo sa ating university, Vivian, sa University of the Philippines. Makakasama natin sila mula sa College of Music at aalamin natin ang kanilang adhikain mula mismo kay Dr. Mel Peñalosa, ang stage manager ng The Coming of the King, at si Professor Arwin Tan, ang overall event coordinator. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Okay, so firstly, nabalitaan nga po namin na meron kayong gagawin na play sa College of Music para sa lahat ng mga salanta ng Bagyo, yung The Coming of the King. Sir, could you explain this play? Itong play na ito, kinagalog namin. Ang title na natin ngayon ay ang Pagdating ng Hari. No? Ang nagtagalog, ang translate nito para sa college ay si Miss Josie Baradas. Naisip ng aming dekano, si Dean Jojo Ben Consejo, na ibahin ang presentasyon ng Christmas concert ngayong taon. Dahil akma dito ang mga adhikain kagaya ng pakikipagkapwa, ng mga pag-share ng mga regalo, ganon, at saka yung hindi pagiging mapag-imbot, mapagbigay, ganon. Makikita natin din ang sabi nga dun sa play, pag sa dulo, tama ang ginawa ng mga tao, lalabas ang anyo ng hari. So in a way, yung paglabas ng hari ay parang metaphor siya na pag sinabing ang mga tao ay nagtutulungan, nagbibigayan, at tunay ang binibigay na diwa ng Pasko, yun, lalabas siya sa ating kapaligiran. Dadating siya. Professor Doctor, ang UP po kilala siya bilang sa mga special touches nito sa mga plays at kung ano-ano pa, yung mga cheering competitions or dances. Dito naman po sa play na ang pagdating ng hari, ano po yung mga special touches na dapat abangan ng ating mga manonood? Siguro maganda po na malaman nila na meron po mga batang mga aktor na kasama mula po sa MABS Talent Center. Kasama din po ang mga professors po mula sa ating college na talaga pong naghirap para po magawa itong ating palatuntunan na ito. Okay po. So, nabanggit niyo po na may teachers po mismo. Yes, may teachers po tayong kasama. So, sila po yung sinasabi natin ng mga lead roles Yes, dito mga sa lead play na roles to. po. Basically po, ano po yung pinaka-message na gusto po natin ipaabot sa lahat po ng mga nasalanta nga po na of course, sa lahat po ng mga communities dito sa Metro Manila and other places na gusto tumulong. Oo. Itong musical na gagawin sa December 14 ay free siya, no? Free admission. Pero kung sa mga manonood na gustong mag-donate para sa mga kapatid nating nasalanta ng bagyo, pwede silang magdala ng kanilang mga gustong ibigay. Lalong-lalo na siguro sa monetary terms. Dahil may mga estudyante sa college, sa university na talagang nawalan ng pamilya at sila ang naiwan lang sa buhay at nasa college o nasa university sila. So yun ang ating parang tutulungan kung maaari, kung maka-raise ng maraming pera, matulungan silang magbigay ng pangkain araw-araw, tsaka yung mga gagastusin nila. Sir, nabanggit nyo na musical ito. Paano po ba to? From start to finish musical or meron pong mga dialogues? Maraming dialogues dito. Magiging musical lang siya dahil gagawin ito sa College of Music. Lalagyan namin ng mga pahapyaw na parte na may music. Yan. So, maririnig natin ang mga traditional Filipino carols. Kagaya ng Ang Pasko Ay Sumapit. Meron kaming special participation ng aming choir ni Dr. Ramiel, ang Novo Concertante Manila. Kakanta ng mga kagaya ng kampana ng simbahan, diwa ng Pasko. Yeah. Mga masasayang Christmas songs na mga dyan. So talagang, Vivian, meron talagang Filipino touch lang ilalagay dito sa sinulat ni Father Reuters na play. And nabanggit nga kanina ni Sir na yung pinaka-aim nila is to help the UP students na naapektuhan nga. Kasi alam mo ba, Vivian, na sobrang daming mga estudyante from UP Tacloban ang talagang nawalan talaga sila ng chance to study, to continue their study kasi nasira talaga yung university nila. And sobrang daming mga students na pumunta sa Diliman. So Sir, ano po ba yung gusto nyo iparating sa mga UP
Tacloban students na nagtungo pa all the way to Diliman. Actually, hindi ko alam kung matutuwa ka in a way or parang malulungkot ka at the same time kasi marami daw from UP Tacloban na dream daw nila pumuntan Diliman. Pero ito yung naging way nila para makapunta ng Diliman kasi nasira yung school nila sa Tacloban. So parang hindi mo alam kung paano siya ibabalance. So sir, ano po ba yung gusto nyong iparating na through this play na ano ba yung gusto nyong maramdaman nila na tuloy pa rin yung Pasko or what? Oo. Mas malungkot man sabihin na maraming nasira sa Tacloban, pati mga kabuhayan, kanilang mga pamilya na wala. Pero dito sa pagpapalabas ng play na ito, gusto namin ipakita na kahit kung kahit anong klase ng paraan, pwedeng maituloy ang diwa ng Pasko basta merong pagbibigayan, yung walang pag-iimbot, at saka yung gustong i-share ang maliit na bagay na meron ka. So sa mga nasalanta ng bagyo ng UP Tacloban, at saka sa mga marami pang lugar, masaya na meron namang kahit paano may hope na mabibigyan sila ng And syempre, Professor, itong pagbibigayan, hindi lamang material things, di ba, Jules? Pwede rin na talent tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ayun nga, nabanggit din ni Ma'am kanina, Vivian, na bukod sa mga teachers, may mga kids daw na mag-perform dito. So, syempre, kasi di ba, Vivian, iba yung pakiramdam na kapag makita ka sa stage na may mga kids na kumakanta na malaanghel yung mga boses. Correct. So, paano nyo po ba pinaparating sa mga students na to, sa mga kids na to, na ito yung message na gusto natin iparating kasi may calamity na nangyari, na through your talent, ito yung magiging way nyo to help out? Siguro madalas namin pinapaalala sa kanila na itong talento nila ay magandang sa ibang tao, no? At maging inspirasyon, magsilbing inspirasyon sa marami. So kaya sa pagganap nila nitong mga roles nila sa play, sana po bigyan ng inspirasyon ng mga bata. So kasama ng mga batang aktor mula sa Mavs Talent Center, magagaling po silang mga aktor katulad po nila Kirk, katulad po nila Angelica Feliciano, sino pa ba? Sheila. Yeah, kasama din po ang mga magagaling din po Andrew, na mga magagaling na professors. Sila po din ba yung nasa monitors po natin na pinapakita? Yun. Ay, opo, sila po yun. Ang mga Opo. magagaling na bata. Opo, magagaling na aktor na bata. At kasama rin sa mga palabas ang mga tanyag na guro Opo. sa kolehiyo ng musika, kagaya nila. Ayan. Ayan, yan sila. Ayan yung mga bata na kasama natin. Ayan, bagong Si graduate. Angelica Feliciano. Elaine From the Vibal. Elaine Vibal. Oo. Tapos sila, Si Ma'am, Ariana Yambao. oo. Professor Nita Quinto, si Professor Nanette Maige, Lester Demetilio. Ada maiges, no? Oo, yeah. Oo. At marami pang iba. Panghuli na lamang, Professor, anyayahan po ninyo ang ating mga manonood na suportahan itong play na ito. Inaanyayahan po namin lahat ang mga gustong makibahagi sa aming pagtatampok ng ang pagdating ng hari sa December 14, 2013, siyempre. Sabado yon ng alas 2 ng hapon Sa Abelardo Hall. sa Abelardo Hall ng College of Music. At kung gusto niyo pong magpamahagi ng inyong mga grasya mula sa itaas, pakidala na lang po para maibigay din po natin sa mga nasalanta ng Tacloban, ng bagyo sa Tacloban. Okay, maraming salamat po, Maraming salamat. Professor Arvin Tan and Dr. Mel Peñalosa. Thank you. Okay, supportahan natin itong play na Ang Pagdating ng Hari. Free admission po yan. Sa puntong ito ay atin namang tunghayan ng special feature na Gusi Peace Prize International.